Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pakikipagsapalaran ni Yuji sa makabagong mundo. Ito ay matapos siyang masummon dito at mamuhay bilang isang napakalakas na adventurer, kasama ang isang asong lobo at mga slime na kanyang katuwang sa tuwing ito ay gumagawa ng mission. O Anime Recap Tagalog. Sige na, like mo na yan. Nagsisimula ang kwento kung saan si Yuji ay mag-isang kinakalaban ang isang halimaw. Ngunit sa tulong ng kanyang mga slime at ng isang lobo ay madali lang nila itong tinalo. Sa loob ng Adventure Guild, ang isang adventure na ito ay binabahagi ang kanyang natuklasan tungkol sa slime na nagbubuga ng apoy, ngunit siya ay hindi pinaniniwalaan ng mga ito sapagkat imposible daw mangyari yon. Naputol ang kanilang pagtatalo nang nakita nila si Yuji na naroon upang mag-report tungkol sa mission na kanyang ginawa. Nilabas ni Rimuro ang kanilang nakuha na kinagulat ng lahat sapagkat napakarami nilang nakolekta. Habang nakikipag-usap kay Aegis na isang guildmaster, bigla namang dumating ang isang lalaki at takot na sinabi sa lahat ang isang usok na senyales ng isang panganib. Mabilis na kumonekta si Yuji sa kanyang mga slime at natukoy ang napakaraming halimaw na papunta sa kung nasaan si Yuji. Ang panganib ay isang banta sa lahat. Tinipon ni Aegis ang lahat ng adventurer at pinaliwanag sa lahat ang gagawing pag-atake sa lungsod. Kung kaya kinakailangan nilang protektahan ang lungsod, ngunit ang lahat ay hindi pa din maiwasan ang pangamba. Nagpasya si Yuji na pangunahan ang pagdepensa gamit ang planong naisip na lumikha ng napakalakas ng apoy gamit ang isang buto ng isang dragon. Ang lahat ay naghanda sa magiging laban, habang ang lobo at ang angkan ni Rimuro ay siyang nagsisilbing lookout sa labas ng lungsod. Si Yuji ay nakahanda na kasama ang slime, habang ang ibang adventurer naman ay nagsimula ng umatake sa paghagis ng isang bagay, na direktang tumama sa mga halimaw. Sinimulang i-activate ni Yuji ang kanyang mga spell na kakailanganin sa gagawing pag-atake. Sa kabilang banda si Dryad kasama ang mga slime ay may namataang kain na hinalang lalaki. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa biglaang pag-atake sa lungsod. Nahihirapan naman ang grupo ni Gale sa kanilang mga kaharap. Inutos ni Yuji sa mga slime na magtungo sa lugar upang sumuporta sa kanila. Matagumpay namang nahuli ng mga slime ang hindi kilalang lalaki at matagumpay na naalis ang sumpa sa crystal na may kinalaman sa kaganapan. Sa grupo naman ni Gale, nagsimula na din sa pag-atake ang mga slime na pinadala ni Yuji na matagumpay din nilang natalo ang mga halimaw, at nagsilyo ng pagkapanalo. Nang matapos na sa paghahanda, inatasan ni Yuji si Lily na sabihan si Aegis sa gagawin niyang pag-atake na tatapos sa lahat ng halimaw. Kung kaya't ang lahat ay pinababalik ni Yuji sa lungsod upang hindi madamay sa malakas na pagsabog. Sa kabilang banda naman nahihirapan si Gale kasama ang isa pang adventurer na talunin ang malaking halimaw. Kung kaya't agad na naroon ang alaga ni Yuji para tumulong at mabilis na pinabagsak ang halimaw at mabilis inilayo ang dalawang adventurer sa lugar. Nang masiguro ang kaligtasan ng lahat, sinimulan ni Yuji ang isang napakalakas na pag-atake na tatapos sa lahat ng matamaan ng apoy, habang ang iba naman ay namamangha sa nasasaksihan sa kakayahan ni Yuji sapagkat hindi nila akalain na ganito kalakas ang isang normal na tamer, na nagawang makalikha ng napakalaking apoy na tatapos sa lahat ng matamaan. Gayunpaman dahil sa dami ng mga halimaw, ang ginawang pag-atake ni Yuji ay hindi naging sapat para tapusin ang laban kasabay ng pagkaubos ng kanyang magic power. Para maprotektahan ang lahat at sa suporta ng kanyang mga slime muling nagsagawa ng isa pang atake para sa mga natitirang halimaw. Ngunit ang katawan ni Yuji ay bumagsak na din dahil sa spell na kanyang pinakawalan, na naging dahilan ng pagkaubos ng enerhiya. Nagising si Yuji na masayang binati ng kanyang mga slime kasama si Lily na nag-alala sa kanya. Lahat ay nagdiwang sa pagkapanalo sa matinding laban, kaya naman lubos na pasasalamat ng lahat sa tulong na ginawa ng ating bida. Kinabukasan kasabay ng pag-alis ni Yuji ng gabing yon, sa paglilibot ni Aegis kasama ang iba pang adventurer pagkatapos ng laban, sila ay may natuklasan na bagay na pag-aari ng hindi nakilalang lalaki na mukhang pagmamay-ari ng isang organisasyon. Nakarating naman si Yuji sa lungsod na kanilang pinuntahan para sa panibagong pakikipagsapalaran. Ang grupo naman ng mga bandido na ito ay binabalak nilang manguhan ng mga adventurer bago pa magbago ang buwan. Samantala si Yuji naman at kanyang mga kasama ay nagtungo na sa lungsod ng Kilia. Dahil sila ay hindi pa kumakain, nagpasya muna si Yuji na kumain sa lugar dahil sa hiling na din ng kanyang mga alaga dahil sila ay nakaramdam na din ng gutom. Pagkatapos naman nila kumain, nagtungo naman si Yuji sa guild upang magparehistro para makakuha ng mga trabaho. At dito nakilala naman niya si Rhodes na isang sword wielder at si Tina na isang archer, at si Lisa na isa namang spear wielder. Inanyayahan siya ni Rhodes na sumali sa kanilang grupo. Pero nang malaman na si Yuji ay adventurer na ang kakayahan ay magpaamo,
Bigla siyang nagdalawang isip na isali si Yuji, na parang minamaliit nito ang ating bida. Ngunit ang dalawang babae ay hindi sumasang-ayon sa gusto ni Rhodes, sapagkat mas gusto pa nilang makasama si Yuji kesa sa kanya dahil sa mga nabalitaan nila, na lahat ng mga nakasama nito ay mga nawala nang hindi alam ang dahilan. Sa huli walang nagawa si Rhodes kung hindi isama si Yuji. At ang binigay sa kanilang trabaho ay ang pagpatay sa Earth Dragon, at kanilang inatasan si Yuji na kanilang maging scout sa paligid gamit ang kanyang mga tagasunod na alaga, at sa kanilang paglalakad, binalaan ni Yuji ang mga kasama tungkol sa mga halimaw na kanilang makakalaban sa di kalayuan ayon sa babala ng lobo at ng mga slime, agad naman itong tiniyak ni Rhodes, at napahanga na lang ito sa dahil inakala nito na mahinang adventurer ang ating bida. Hiniling ni Rhodes sa ating bida na ipaubaya na nito sa kanya ang pagtapos sa halimaw na ito, nagsimulang sumugod ang mga halimaw, at walang hirap itong pinagpapatay ni Rhodes hanggang sa maubos na sila, agad namang humanga ang dalawang babae sa naging laban. Ngunit si Rhodes ay mas humanga sa ginawang babala sa kanila ni Yuji. Bumalik ang kwento sa nakalipas na 2 linggo, kung saan si Yuji ay nagising na lang sa kakaibang lugar nang hindi alam ang dahilan, kung saan dito niya din unang nakilala ang kanyang mga slime na tumulong sa kanya para makuha ang antas ng kapangyarihan ng isang malakas na sage, pagkatapos niya mapaamo ang mga ito. Balik sa kasalukuyan, ginigising si Yuji ng kanyang slime dahil sa balitang si Rhodes na nagbabantay ay biglang nawala sa lugar kaya kanila itong sinundan. Naroon din sa lugar ang dalawang babae na sinundan ng palihim si Rhodes, dahil masama ang kanilang pakiramdam simula nang paunahin sila matulog ni Rhodes, at sa plano nitong magbantay sa kanila ng magdamag. Lumalabas na si Rhodes ay kabilang sa grupo ng mga bandido, at balak nitong ipagbili ang dalawang babae kapalit ng malaking pera, kung kaya't ang mga nakakasama pala nito sa mission ay mga nawawala ayon sa mga balita dahil kanya pala itong binibenta. Ang dalawa ay nasa panganib dahil inaantay na lang sila na mahulog sa kanilang bitag, ngunit sa tulong ng mga slime ni Yuji at ng lobo na gumawa ng imahinasyon, nagpasya ang mga ito na wag nang lumaban at umatras dahil sa pag-aakala na isa itong halimaw. Nagsimula ng kumilos si Yuji kasama ang mga slime para sa pag-atake. Gamit ang spell range Frost, ginawa nitong yellow ang kampo ng mga bandido. At matagumpay namang naikulong ni Yuji ang grupo kasama si Rhodes. Nagulat ang dalawang babae sa nakita, dahil ang nahuli ni Yuji ay ang sikat na bandido sa kanilang lungsod, na matagal nang wanted sa lugar. Gayunpaman nagpasya silang bumalik sa lungsod dahil sa mga nangyari, ngunit sinabi ni Yuji na kanyang mga slime ay malaking tulong sa kanila sa pakikipaglaban kaya nararapat na sila ay magpatuloy sa paghahanap sa dragon. Dahil sa malalim na ng gabi, muling gumawa ng bagong matutulugan si Yuji sa pag-utos sa kanyang mga slime para makagawa ng magandang pahingahan, para sa dalawang naggagandahang babae, at nagkasundo silang dalawa ng lobo na salaitan silang magbabantay sa buong gabi na iyon. Kinabukasan, nagpatuloy si Yuji kasama ang dalawang babae sa paghahanap sa Earth Dragon, ngunit ang paligid ay masyadong tahimik na pinagdududa ni Tina, dahil hindi sila inatake ng kahit isang halimaw. Sinabi ni Yuji sa kanila na ang mga slime ay hindi lang basta pang scout lang, sapagkat ang bawat slime ay kayang pumatay ng mga halimaw mag-isa, kung kaya ligtas ang kanilang dadaanan. Biglang nagiba ang kulay ng kalangitan na kinabahala ng lahat, dahil ito ay nagpapahiwatig ng matinding banta sa lahat. Sa lungsod makikita naman natin si Rayard at Father Stale na pinag-uusapan ang dahilan ng biglang pag-iiba ng langit. Ayon kay Father ito ay isang babala sa matinding sakuna kung saan ang isang sakuna ay tumama sa asul na buwan. Ito ay nagpapahiwatig ng hindi maganda ayon sa banal na aklat. Sa hindi kalayuan nagkaroon ng matinding pagsabog kasabay ng pagkawala ng pag-iibang kulay ng langit, at nagpakita ang isang napakalaking dragon. Agad din naman natukoy ito ni Yuji kaya mabilis na pinababalik ang mga slime, at kanya na din na pinaalam sa dalawang babae ang natuklasan, na ang dragon na nagpakita ay mas malaki pa sa Earth Dragon na kanilang hinahanap at sa malamang ito ay lubos na mapanganib. Nagpasya silang lumayo sa lugar at sila ay papunta sa Delight Gorge, kung saan sila ay mas magiging ligtas dito. Sinabihan din ni Yuji ang lobo kasama ang mga slime na i-check ang kanilang mga madadaanan, at patayin kung may mga halimaw na mga nakakalat sa paligid. Gayunpaman ang Earth Dragon na kanilang hinahanap ay nagpakita na din sa kanila, bagamat hindi ito ganoon kalaki, nagpasya si Yuji na kalabanan ito at tumanggi sa plano ni Tina na sila ay magtago na lang. Nagsimulang umatake ang dragon, bagamat kasama ni Yuji ang dalawang babae. Nagpipigil siyang tapusin ang dragon sa isang malakas na atake dahil baka madamay sila sa pagsabog. Kung kaya't ang mga natatanggap ng dragon mula kay Yuji ay walang epekto.
Gayunpaman nagkaroon ng pagkakataon ang ating bida na gamitin ang sandstorm na lumalabas sa paligid. Gamit ang slime na nasa likod ng kinatatayuan ng dragon, sinamantala ni Yuji ang pagkakataon at nagsagawa ng pag-atake, na lumikha ng napakalakas na pagsabog na tiyak na ang dragon ay talagang naluto sa apoy na tumama sa kanya. Matagumpay na natalo ni Yuji ang dragon, na muli na namang kinagulat ng dalawang babae dahil hindi nila inaasahan na madali lang itong pinatay ng ating bida. Sila ay bumalik na sa lungsod upang mag-report, at kanilang pinagmalaki ang pagtalo nila sa dragon, kasama na din ang matandang bandido, kaya naman sila ay nakatanggap ng maraming pera. Gayunpaman kinausap ni Ryan si Yuji tungkol sa Blue Dragon na lumitaw, ang pagpupulong ay masyadong seryoso, na parang bang ang ating bida ay muli na namang may sasabak sa matinding labanan.